Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God, sa Ascended Masters, Divine, Holy Spirit, Angels, Archangels, Ancestors, Spirit Guides, and of course sa mga elementals. Wait lang po ha. Okay. So, gusto ko pong magpasalamat po no, sa mga patuloy po na sumusubaybay, nakikinig, nanonood ng ating po YouTube channel, and sa mga, syempre po sa mga bagong subscribers, maraming salamat po. Sa mga nag-avail po ng ating mga miracle oils and yung pagkabuhayan, is maraming salamat po. Sa mga nagpa-schedule, maraming salamat po. Sa mga nagpa-book po, no, especially po sa reading, maraming salamat po. Medyo ano po tayo sa reading, no? Antay po tayo ng close na po ako ng schedule starting eto po hanggang ngayong Thursday is close na po ako kasi mag-accept na lang po ako ng mga payments, no? Then sasend ko po sa inyo yung mga schedules nyo for next week na po. Kasi po Friday again that's my ritual day. Yan po yung araw na nagre-ritual po ako sa mga gusto po magpabaklas, sa mga nagpapabaklas po ng mga love spell, black magic, mga gusto pong maging maayos po yung mga families, mga ganyan, mapapinansyal o ano man. So, as much as possible po, hindi po ako kumukuha ng schedule talaga unless it's emergency, no? Lalo na po sa healing. Now, Saturday, Sunday again is my off. So, kaya po, bigyan niyo po ako ng time para po sa pamilya ko. So, yan po yung schedule ko. No? So, Monday to Thursday po, dyan po ako nagbibigay ng mga schedule. So, yung mga, bibigay po ng advance payment ngayon hanggang bukas. Kung kaya pong isingit, no? Kung kaya pong isingit. Kasi minsan naman po meron po hindi nagkakasundo sa schedule na ibibigay ko. So, nagpapareschedule po sila sa ibang araw. So, may mga ganun pong instances but hindi po palagi. Okay? So, kung ano po yung ibibigay kong time, yun lang po ang pwede nating sundin. Ano? Okay? So, ngayon po, ang nakuha ko pong vision is about your future or about your life sa ngayon or maybe pagpasok po. Ito is pwede ko na rin po actually ipasok to ng reading mo for the month of September. But ito is lang po to, pahapyaw, no? Pahapyaw lang po kasi hindi pa po ito yung full reading for the month of September, kung ano po yung magiging buhay po ninyo or expected na pwede pong mangyari for the month of September. Okay, so sa mga nakikinig po, again, kung meron po kayong mga unwanted noise na maririnig kasi po maaga pa po, so ako na po humihingi ng dispensa at pasensya, no? Kasi po nasa salas po talaga tong aking reading. Itong pwesto ko po ito nasa salas po to. Okay, so marami pa po kumikilos, ganyan, naglilinis, so mga ganon, mga bata. Okay, so pasensya na po. Okay, so let's start. And sa nakita ko rin po dito, no, na talaga nagkaroon po kayo ng dito. Hindi lang po sa financial kayo magkakaroon ng changes na mga maganda, na maganda yung naging outcome. Maganda po yung magiging outcome nyo. But also dun sa mga kakayanan or mga powers po ninyo, no, as a healers or even dito po sa tarot readers na nandito po nanonood, kayo po is magkakaroon po ng meron na po kayong high frequency ngayon. Yung frequency nyo po is yun, lalo na yung mga gusto pong magkaroon ng kakayanan ng mga telepathic, no, nakikipag-communicate, even underworld, even sa spiritual realm, nakakapasok na po, nakakarinig na po kayo mga ganito, ganyan. Then, eto na po yun. Okay, so gagamit po tayo ng mga ilang cards, no, but hindi ko po lahat ito sure kung magagamit po, no. Yun po, kasi po, inarush din po ako ngayong oras. Kasi kailangan ko pa pong mag-pray for 6 o'clock. Okay, so let us pray. Panginoong Hesukristo, Ama, Panginoong Diyos Masalangit, mahal na Birheng Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po ng napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngal, banal na spirito. Ang mga cards ko po na ito na akin po mga nakaharap ngayon para po makapagbigay po ako ng kasagutan sa kanilang po mga katanungan at may bigay ko po yung mensahe na nagagaling po sa vision na ibinigay niyo po sa akin kanina.
Naway ma babasa ko po ng maayos 'yon sa pamamagitan po ng ng mga cards na ito at sa tulong din na rin po ninyo. At ako po'y nananalangin na kami po inyong patuloy na iligtas sa anong kapahamakan, disgrasya sa kuna at anong po klase ng karamdaman na tukso at bigyan po ng lakas sa pangangatawan at magandang kalusugan. Bigyan po ng kagalingan ng lahat po ng may mga karamdaman. Maraming salamat po. Amen. Okay, so let's start. Kuha muna po tayo ng mensahe dito sa mga oracle cards. No, tarot. Tarot. Okay, so dito muna po tayo sa good vibes. Pero kung may makukuha po tayong mga, hopefully, no, huwag muna. Pahinga muna kayo sa mga, itong bare months na ito hanggat maaari, no. Wala sanang pumasok, no. Halimbawa, wala pong pumasok ng mga black magic, love spell, no. Kasi for start ng January, talagang bonggang-bongga na eh. Okay, so we have the King of Swords, no, for your first card. See, sabi ko sa inyo, meron po kayo ditong high frequency or mental sharpness is nandito. Intuition ninyo, psychic abilities po ninyo is talagang hulmang-hulma na, no? So, andito yung for sure, hindi na po kayo ngayon magkakaroon ng pag-aalinlangan when it comes to sa ganito, especially sa mga tarot and sa pagbabasa ng mga katauhan ng mga nakakaharap ninyo. Or even po yung mga nararamdaman po nila, no? Kasi empath din naman po kayo. So, and psychic, no? So, andito po yung ramdam nyo na po talaga. Kahit po through call, text, no? Ramdam nyo na po yung mga energies na mga yan po nagsasabi ng totoo o hindi. Or, alam nyo yun, kung ano yung mga intentions nila sa inyo. So, yan yung kagandahan nito. Kasi, iba po yung pagkaka-increase, no? Or, taas ng psychic abilities nyo ngayon. And parang considering, no, kayo po is magiging psychic medium. Kasi, ito nga rin po yung isa po sa kakayanan na kumbaga pagka tumaas po yan, yung psychic abilities po natin, na nagkaroon po tayo ng high frequency and connected tayo sa universe. And kung makakakita po kayo talaga dito ng mga vortex, mga ganyan, sa visions, especially yung violet na color, no, na parang nagwawangwang po doon sa vision ninyo. That's parang hinuhulma po maigi yung utak ninyo or yung isip ninyo para po, parang yan po yung healing, no? Healing yan, lalo na kung may mga psychic attacks po kayo. Minsan lang po yan sumilip. Minsan na lang po yan. Lalo na po kung talaga meron na po kayo. So, pagkaalam po ng vision ninyo, ng universe, na medyo kailangan yung healing, saka po sila lalabas. Okay, so we have the 8 of Cups. So, dito kukuha lang po tayo dito na 3 cards sa tarot na to, no? So, dito naman po sa 3 of Cups is, 8 of Cups. So, meron po kayo dito, since nandito na po talaga kayo sa journey, no? I mean, spiritual journey. Kasi ito po namang reading natin na to. Ito pong YouTube channel na ito is talagang pag-spiritual po to, no? Spiritual po. And paminsan-minsan po talaga may makukuha kayo mga love messages, no? Pero ano po to, konting-konti lang. Hindi po siya fully detailed pagka ganun po. So, now is dito sa 8 of Cups, no? Since nandito na po kayo sa journey, spiritual journey, no? So talagang asahan nyo po na talagang marami po kayong tatalikuran na mga dating gawain and marami rin pong lalayo sa inyo. Especially po yung mga mapagkunwaring tao, yung mga wala naman pong good intention sa inyo, lalayo yan. Unti-unti mararamdaman nyo, parang kung dati parang isang batalyon yan na nakikipagplastikan sa inyo. Then later on, marirealize nyo, parang 5 na lang sila, hanggang sa maging 3, hanggang sa mag-isa ka na lang. Yung ganon. Okay? So, even yung mga problems mo, no, is unti-unti rin lalayo yan. Kasi, kumbaga, andito na yung, you know na how to balance everything, no. Kumbaga, andito yung, kung dati parang sige ka lang ng sige, parang wala kang focus, wala kang priorities, ngayon meron na. Dito yan nakakapasok sa King of Swords kanina, sa first card mo. So, dito lahat parang naisaayos mo na kung ano yung pamumuhay mo ngayon. Mas wiser, mas practical ka ngayon compared before, no? So, now we have the Star as your last card dito sa ating tarot. So, the Star is, this is a healing, no? Na kumbaga, andito yung
mapa spiritual, physical, mental, emotional, financial, is andito yung nagkaroon ka na ng healing. As in talagang naka-move on ka na, na-overcome mo na ang lahat ng mga test, napasa mo lahat ng mga test na binigay sa iyo ng universe, angels, archangels, ancestors mo, ni God. So now is andito ka na sa healing point na kumbaga lahat ngayon, ano, since napagtagumpayan mo yung mga challenges na yan, yung mga obstacles na yan, no, naslusutan mo lahat yan. Now is andito na ngayon yung reward na ibibigay sa na lahat ng mga wishes mo is mafulfilled. No? So lahat is kumbaga success naman ang naging result. Kasi napagtiyagaan mo, andun pa rin yung faith mo kay God, na kahit dumapa ka na naman, maybe for how many times, but still andyan yung tumayo ka pa rin and lumaban sa buhay. But, lumaban ka sa buhay, nakasama pa rin ang Panginoon Diyos Ama. Which is andyan yung, kaya nandyan pa rin lagi yung success sa'yo. Wala kang, maganda po kasi sa ganito, no, pagka nakaka-experience po kayo ng mga downfalls or maybe some challenges, mapamaliit or malaki, no, isog nyo pong questionin kung ano po yung nangyayari sa inyo. Sa halip, humingi po kayo ng tulong. No, hindi po yung bakit ganito ang binigay nyo sa akin, bakit po ganito, bakit hindi siya, ganito, ganyan. Instead of, questioning, no, is, andito yung, mas maganda po yung, tulungan nyo po ako ma-overcome to, tulungan nyo po ako, ano po bang tamang pamamaraan para po malusutan ko to, para po mapagaan ko po yung test, yung mga ganon. So, ganun na po. And for sure, no, for some of you, alam nyo naman po kung ano yung mga tamang pamamaraan, no? Especially prayers, number 1 po yan. Kailangan po talaga yan. Na continuously is kailangan nyo po magkaroon ng communication with God. Hindi po pwedeng isang tabi yan. No? Wala pong ibang makakatulong sa inyo niyan sa pinagdadaanan nyo kundi siya. Okay? So, yung mga katabi nyo po dyan is support lang po yan. But hindi pa rin po kayo sigurado kung yung support sa inyo niyan is totoo or alam nyo yon na tinutulungan kayo kunwari pero behind of your back is parang alam mo yon palabas lang ang lahat. Okay, so let's check kung ano yung pwede nating i-expect, no, or kailangan din po natin kasi maging prepared, no, especially sa mga healers, tarot readers, and sa mga nakaka-experience po before ng mga atake, no, from spiritual realm, na mga syempre from kalaban. So, kukuha lang po tayo dito na 3 cards. And actually, ito is gagamitin ko na po to every day. Every time na magkakaroon po tayo ng reading para po sa awareness. Para alam po natin kung ano po yung dapat i-prepare, kung ano po yung dapat iwasan, mga ganyan. Okay. So, we have the 8 of Swords. Well, ito na pong 8 of Swords na to, no, as you can see, is, this is, for me, it's a cutting the cords, no, na, andito po yung blockages sa third eye vision ninyo, sa third eye ninyo, sa mga missions po ninyo na ikinulong po kayo before, no, is ngayon po is talagang totally nakawala na po kayo dito. And because of your mental sharpness, no, and dahil sa nalaman nyo po yung totoo, nakakuha po kayo ng tamang pamamaraan para makawala po dito and to cut the cords na rin. So, congratulations dito. Kumbaga, you are free as a bird. Okay, so we also have the 2 of Cups. So, ito yung medyo, maybe for some of you till now, nandito kayo sa sufferings, no, like, sa mga relationships, no. So, ang kailangan nyo lang po talaga dito is paglabanan po to. Meron po kasi nagbibigay sa inyo ng boundaries, no, para magkaroon kayo ng, the separation, meron pong gumagawa sa inyo ng love spell, no? So, ang kailangan nyo po dito is agarin, no? Agarin, I mean, wag nyo pong patagalin yan. Mahirap po pagka matagal kung alam nyo na pong merong something na nagkakalabuan kayo, na kahit hindi nyo lang po ini-expect na love spell, at gusto nyo talagang syempre i-save ang relationship para sa pamilya, no, is, may mga pamamaraan naman po kami dyan. So, kung meron po kayong mga kakilala, aside from me, is mag-consult na po kayo para po to keep your family safe and protected from the evil, from the spell works, no, ng mga ingiterang palaka. Okay? So, now we have the 4 of Pentacles also. So, yan po yung still, no, ang kinaiingitan sa inyo, yung pagkakaroon nyo po ng magandang pamumuhay sa ngayon, na maybe patok na patok ngayon ang negosyo ninyo, or maybe
mayroon po kayong mga nararamdaman po kasi nila yan no, spiritually, yung mga paparating ng mga blessings po sa inyo, yung mga achievements, rewards from God is talagang ramdam po nila yan. And ito pa rin po yung mga plano nila na gusto nilang kunin sa inyo. Okay? Ito pa rin po yung mga gusto nilang alam nyo yon, sirain or parang agawin, nakawin muli sa inyo. Yan po yung hate na hate nila na nalaman nila na ikaw ay very successful ngayon sa life. Okay? So, ingat-ingat lang. Kasi ang gusto talaga nito is, manlimahid ka eh. Yung mga tipong ganyan, parang tipong nakatira ka na sa bato, pero ang gusto nito, sa ilalim ka ng tulay na matulog. Mga tipong ganon. Okay, kasi hindi niya matanggap, no, na yung wheel of fortune, actually. The wheel of fortune is also yours eh. Pero kung siguro anuhin ko to, pero sa naririnig ko ngayon, ang Wheel of Fortune po is talagang umikot na po eh. Na kumbaga dati po siya nasa taas, ngayon po yung nasa baba siya, ikaw ngayon na nasa taas. So umikot lang po. So this is your time to shine po talaga. Okay? This is your time. Okay, so let's see. Ano pong message ka po ng mga ating mga ancestors, spirit guides, angels, archangels, please. So we have sensually, feminine wisdom, passion. Yes. You have all the strength, no? Alam mo yung strength, lakas, lahat, power is nasa sayo, no? Nasa sayo. Kumbaga, you're a divine feminine, ano? Which is talagang, ang divine feminine is talagang, kahit hindi ka lalaki, kahit hindi ka babae dito, once na nagkaroon ka ng divine feminine energy, no? Is, ito yung, masyado kang mapagkumbaba, makatao, ang tawag doon, mapagkawang gawa, yung ganyan. Meron kang pure heart na sinasabi, golden heart as well, no? So, i-continue mo lang yan. Kasi yan din naman yung passion mo, yan din yung gustong-gusto mong gawin talaga sa buhay, yung tumulong, no? Na kahit na, ang tingin sa'yo ng ibang tao is uto-uto na, still, andyan ka pa rin. Okay? So, dire-diretso mo lang yan. Kasi kung inuuto ka na ng mga tao, hindi naman sa'yo ang balik niyan sa kanila. Continue mo lang yung pagtulong. Mapa-financial yan, physical, mental, emotional, go. Ang divine masculine energy kasi is almost the same, pero mas mas tough, mas brave, mas sila talaga warrior, no? Mas ganun sila. Yes, we have the courage. Yes, kita mo. Ano ka fears, no? Fears, no? And andito yung kumukuha ka rin dito ng strength, no? Actually, yung strength na meron ka, power na meron ka, is nagkaroon ka niyan dahil sa family, no? I mean, hiningi mo yung power na yan na meron ka because gusto mong ibigay sa family mo yung protection na hindi lang sa'yo kundi sa family mo, which is dahil ang ganda ng intention mo, higit doon yung binigay sa'yo ni God na power. Kung ang binigay lang sa'yo is parang level 2 lang, yung ginawa niya is level 10, no? So itire-diretso mo lang yan kasi kumbaga andito yung tapang na meron ka is very useful, no? Kasi ginagamit mo yun talaga sa family. Okay? And of course, secondly is yun sa labas na. Okay, so we have the touching earth, no? So planting something. Okay. So parang meron ka na naman ditong meron ka na namang plano maybe, no? Or yung pagiging creative mo dito is kumikilos na naman, or maybe your third eye or a vision, is merong sinasabi sa iyo. There's a message na you need to do something new, no, for your mission na kailangang bigyan mo ng time, no? Maybe not at this time, pero sooner, magagawa mo to. And this is manggagaling to sa sa Mother Earth, no? Maybe sa herbs, ganyan. Maybe may plano ka na naman gumawa ng another oil or mga protection na gagamitin mo is more on mga halaman ng mga tipong ganon. Or talaga mga nakukuha sa nature.
ano ka eh, talagang connected ka rin sa nature, no? And elementals loves you so much. Okay, so we have time. Yes, this is your time to shine. And this is your time, kumbaga, globally, maging ano ka, well-known. No? We have the 11-11 here. So, that's a new beginning actually, no? And we have the mirror and phoenix, yes. And we have the meditation. Dami bumagsak. And angel. Okay, so, kung ito is to make this, to make this message short, no, itong bumaba ng mga cards na to, no. So, since andito yung time, mirror, phoenix, meditation, and angel. So, there's an angel number here which is dito sa time, which is yung 11, ano, sinabi ko nga kanina. 11-11 is, andito yung pagkakaroon mo ng focus, no. And every time din ng ano, no, new beginning, no, tapos ka na doon sa tragic moments, no? So, andito ka, no? Sa traumatic experiences na nangyari sa'yo for how many weeks, months, mga ganyan, ano? So, andito ka na sa, na-overcome mo na lahat. So, panibagong tahak na naman ng buhay. Okay, so, we have the mirror here and the phoenix. So, this mirror, no, serves as your, one of your portal, no, na talagang nakakapasok ka dito. Or maybe, kung sa tingin nyo po na mabigat po ang, pero ito kasi sa ngayon po kasi positive po to itong mirror na to no. So itong mirror na to is isa to sa nagbibigay sa iyo ng magandang flow ng power, parang diyan ka rin lumulusot para kumuha ng lakas diyan sa salamin mo na meron ka ngayon. Just make sure na everyday po ininsensuhan nyo yan, and make sure po na everyday nyo rin po i-close yan. Wag po kayong kampante na i-close nyo yan. Kung once a week nyo lang po kino-close yung mga portals na yan, is wag po kayo magkapakakampante dahil talaga malulupit din po ang mga tanim. Okay? So make sure po na everyday po is kino-close nyo po yan, sinisealed nyo po yan with your prayers, no? Para po continuous po yung pasok kasi pwede po kayong bulabugin yan. Okay? So phoenix is ganito po kalakas yung ano nyo, no? Power na meron po kayo, just like a phoenix, no? Talagang nakakapaso, no? Talagang mabilis, parang hagibis. Ganon ang power mo. Okay, so you need talaga meditation. If you want answers, no, sa mga katanungan ninyo po sa buhay, sa kakayanan po na meron kayo, sa mga nangyayari po everyday, and kung ano po yung pwede pang mangyari sa mga susunod na mga araw, then try to meditate, no? Meditation po talaga ang pinakasusi para po kayo ay magkaroon ng makipag-communicate, no, sa spiritual realm or sa iba. Okay? And yan is yung magkakaroon kayo ng connection sa inyong mga angels, no? Not only sa angels, universe, yan. Diyan po kayo magkakaroon ng connection, okay? So, what else? Okay, so I think okay na po tayo dyan, ano? So, sa mga naka-resonate po at gusto pong magpa-reading personally or private, no? Pero mas maganda po sana online. Especially po kung sa malalayo po kayo nanggagaling. Pero given na po yung mga taga-ibang bansa, talaga po online po sila nagpapabook. So now is, yung mga taga rito po, kung taga Manila lang po kayo, why not? Pero kung halimbawa po taga provinces po kayo, like kahit po dito lang NCR, pero masyadong malayo po. Better po mag-ano lang po tayo online, same energy lang naman po. Sa mga healing lang po ako talaga nagpapapunta, yung mga nagpapagamot po na gusto po magpahipo, magpapahawak, basbasan po talaga personally, yun lang po, no? Pero sa reading po, mas prefer ko po ang ganito po, no? Kasi spiritual po to Okay? So, sa mga naka-resonate po at di pa po nakaka-subscribe, just click the subscribe button, paki-like, paki-share, and paki-click din po notification bell para po updated po kayo lagi sa ating readings. And yun po, kung sino po yung gusto magpa-book, nandyan po sa description box ang aking contact details. Anuhin nyo lang po siya for appointments. Chat nyo lang po ako, okay? So now is ito na po tayo sa sa healing. So bow your heads. Okay, so wait lang po ha.
Okay, so maraming salamat po. God bless us all and love, peace and hope. Bye!